Pagkatapos ikasal ng mag-asawang Fredo at Salome, doon sila nagbakasyon sa probinsya ng babae sa Pangasinan. Mas gusto kasi nito ang tahimik at payapang pamumuhay roon kaysa sa maingay at magulong kapaligiran sa syudad. Ilang taon din silang nakapagtrabaho sa Maynila bago ikasal. Kaya naman bago sila tumuloy rito, pareho na silang may sapat na pondo para sa lahat ng kakailanganin nila sa buhay mag-asawa. Naging magandang takbo ng buhay nila sa unang 5 buwan. Ngunit isang gabi, may isang bagay na nagpahinto sa munti nilang kasiyahan habang sila'y nakahiga sa kama at nagpapaantok. Ano sa tingin mo? Doon na ba natin ipapatayo yung coffee shop sa bungad ng gubat na yon? Wala na akong makitang ibang lugar na mas babagay pa sa tema ng coffee shop na gusto mo. Yun na lang talaga ang lugar na nakikita kong pinakabagay eh. Bukod sa malamig ang simoy ng hangin doon, matataas din ang mga puno at lagi nilang natatakpan yung araw kaya hindi mainit. Pwede nga rin natin gawing outdoor ang setting eh. Sige ba, gusto ko yan. Ngayon pa lang parang nasasabik na ako eh. Gusto ko na makita kung ano ang kalalabasan yan. Bukas na bukas din, tatawagan ko na yung kakilala kong architect para ma-forward na natin yung concept. Basta siguraduhin mo na papatok talaga ron ha. Baka kasi hindi rin tayo puntahan ng mga tao eh. Imposibleng walang pupunta sa atin. Sa dami ba naman ng tourist attraction sa paligid eh, isa rin yung bungad ng gubat na yun sa mga lagi nilang dinadaanan. Nakita mo rin naman yung mga vendors na tumatambay ron minsan, di ba? Lagi silang tiba-tiba sa kita dahil sa dami ng mga tao. Kaya yun talaga ang perfect spot para sa coffee shop natin. Dahil ang goal natin dito magtayo ng nature-themed coffee shop sa harap ng isang gubat para mas malapit tayo sa mga halaman, puno at magandang tanawin. May tiwala naman ako sa'yo. Sige, ituloy mo na yan. Biglang natigilan ng babae nang makaramdam ng pagkatusok sa paa nito. Napatili pa ito at napabalikwas ng bangon. Pati tuloy si Fredo napabangon din habang takot na takot ang muka. Ano nangyari? Bakit ka sumigaw? Anong meron? Aray ko, parang may kumagat yata sa akin, mahal. Patingin nga! Ito oh, may naramdaman akong gumapang kanina sa paa ko tapos bigla akong kinagat. Teka lang ipapagpag ko lang tong kutsyon at baka may naligaw pang ipis dito. Pinagpag nga ni Fredo ang kanilang higaan gamit ang unan. Ilang sandali pa, biglang may insektong lumipad palayo na nagmula sa bandang paanan ng kama. Kasing laki rin yun ng ipis, ngunit ang pinagkaiba, berde ang kulay nito at mas mahaba ang mga sungay na nakapaikot. Sinubukan itong bugawin ni Fredo ngunit napakabilis lumipad ng berdeng insekto at agad itong nakalabas sa kanilang bintana. Dali-dali niyang nilapitan ang mga bintana at sinarado upang hindi na ito makapasok muli. Pagkatapos, lumapit agad siya kay Salome. Patingin nga ulit ng kagat mo, mahal. Heto, mahal, hindi naman na masakit. Medyo makati lang. Salamat uli ha. Pagsapit ng madaling araw, naunang bumangon si Fredo sa asawa. Hindi niya ito ginising dahil masarap pa ang tulog nito. Nagtungo agad siya sa kusina para ipagluto ito ng masarap na almusal. Pero bago niya ginawa yun, sumaglit muna siya sa banyo para maghilamos at magsipilyo. Habang nagmumumog, napansin niyang gumagalaw-galaw ang strainer ng lababo. Wala sa loob na tinanggal niya yon para makita kung anong nasa loob. Ngunit laking pagsisisi niya dahil biglang bumulaga ang berdeng insekto at lumipad-lipad sa harap niya. Sa sobrang gulat, nabitiwan niya ang hawak na baso at nahulog ito sa lababo. Buti na lang hindi yun nabasag. Siya naman napatapik sa kanyang sarili habang itinataboy ang insekto. Pagbukas niya sa pinto, agad din itong nakalabas at hindi na niya alam kung saan ito napunta. Napasandal siya sa isang tabi at napahagod sa dibdib. Kahit kailan talaga masyado siyang magugulatin at matatakotin kahit kalalaki niyang tao. Nang araw ding yon, bumili pa siya ng insecticide at pinakita sa asawa niya. Natawa tuloy ito sa kanya at sinabihan siya na masyado siyang praning dahil lang sa isang insekto. Mabuti nang may proteksyon tayo. Alam mo namang ayaw na ayaw ko sa mga insekto, lalo na sa mga ipis at gagamba na yan. Wala ngang ipis dito pero may insektong lumilipad naman. Di ba sabi mo ikaw na maglilinis at gagawa ng mga gawain dito? Paano mo magagawa yun kung takot ka naman sa mga insekto? Baka mamaya makakita ka lang ng ipis sa isang sulok, umayaw ka na agad.
Nandyan ka naman eh. Babantayin mo naman ako kaya lumalakas kahit papano ang loob ko. Ay, grabe ka ha. Yung buntis pa talaga ang pagbabantayin niya. Sabay pa silang natawa ron. Pagkatapos, itinuloy na ng lalaki ang paglilinis ng bahay habang masayang nanonood sa kanya ang asawa. Ngunit, makalipas ang ilang linggo, napansin ni Fredo ang unti-unting paglaki ng sugat sa paa ni Salome kung saan ito nakagat. Nagkaroon din yun ng parang itim na tuldok sa bandang gitna. Kaya naman ang araw ding yun, dinala niya ang asawa sa doktor nito. Ayon sa mga lumabas na resulta sa mga test na ginawa rito, normal naman ang lahat sa kalusugan ng asawa. Wala itong sakit at wala ring nakitang impeksyon mula sa sugat. Binigyan na lang sila ng pampahid sa sugat nito bilang gamot. Sabi ko naman sa iyo tama lang talagang desisyon ko na bumili ng pang-spray sa mga insekto na yan. Kaya bukas, lumabas ka muna at babombahin ko ng insecticide tong buong bahay. Salamat, mahal. Pero di ba may lakad ka sa susunod na araw kasama yung kaibigan mo? Matutuloy ba kayo? Oo. Tuloy kami ron. Ikaw, sigurado ka bang kaya mo mag-isa rito? Oo naman. Ituloy mo na yung mga lakad mo para sa negosyo natin. Gusto ko rin sanang maumpisahan ang proseso ron habang buntis pa lang ako. Wala naman ako magiging problema rito dahil marami naman tayong kakilala na pwede kong tawagin anumang oras. Ngunit sa pagdaan ng ilan pang mga linggo, hindi pa rin gumaling ang sugat ng babae. Bagkus, lalo pa yung lumaki, nabulok at tinubuan ng tila maliliit na buhok sa bandang gitna. Ang mas nakakabahala pa rito, sa tuwing ilalapit ni Fred ang ilong niya dito, nakakaamoy siya ng sobrang baho, nakakahilo at nakakasuka. Bumalik kaya tayo sa doktor mo bukas para mapatingnan na to. Hindi na to normal eh. Anong klaseng insekto kaya ang kumagat dito? Sana lang talaga hindi ito makaapekto sa pagbubuntis ko. Lalo't bawal pa naman akong uminom ng kung ano-anong gamot ngayon. Sana mapagaling na to ni Doc. Muling pinalabas ni Fredo ang asawa ng hapong yon. Pagkatapos nagbomba siya ng spray sa buong sulok ng bahay sa pagbabakasakaling may lumabas na insekto at mapatay agad niya. Sa pagkakataong yon, hindi siya gaanong natatakot na may bumulagang insekto sa kanya dahil may panlaban naman siya. Naging normal naman ang takbo ng lahat, subalit pagkarating niya sa kanilang silid, laking gulat niya nang masilayan muli ang berdeng insekto sa kisame nila. Base sa laki nito, pati sa taglay na kulay, kapareho nito ang insektong nakita niyang lumipad matapos kagatin ang kanyang asawa. Hayop ka! Bakit ba hindi ka mawala-walang peste ka? Agad niya itong binombahan ng spray, ngunit hindi niya ito matama-tamaan ng mabuti dahil sobrang bilis lumipad ng insekto. Nakailang spray pa siya rito bago niya ito natsyempohan. Ngunit kahit nung matamaan na niya ito ng insecticide, hindi pa rin ito agad namatay. Bumagsak lang ito sa lupa at nagwala-wala. Kaya naman hindi na siya nakatiis at tinapakan na ito gamit ang kanyang tsinelas. Nang madurog na ang katawan ng berdeng insekto, laking gulat niya sa nakita. Bigla kasi itong naglabas ng berdeng likido. Sa buong buhay niya, noon lang siya nakakita ng ganong uri ng insekto na naglalabas ng likido kapag tinapakan. Gayunpaman, winalis na lang niya ito at nilinis ang kanyang sahig. Nang mawala na ang amoy ng insecticide sa buong bahay, doon pa lang niya pinapasok ang kanyang asawa. Mahal, napatay ko na yung insektong kumagat sa'yo. Wala na tayong dapat ipag-alala ngayon dahil ligtas na tong bahay. Wala nang insekto, wala nang salot, at wala nang mga ngagat. Makakatulog na rin tayo ng mahimbing. Sana lang talaga, mahal. Pati tuloy ako natakot sa mga sinabi mo eh. Seryoso? Ilang beses mo na palang nakikita yung insektong yun dito sa bahay? Ibig sabihin, pabalik-balik lang siya. Yun ang hinala ko. Berde kasi yung kulay ng insekto na nakikita ko eh. Ganun na ganun din yung eksaktong kulay at laki nung nakita ko na kumagat sa paa mo. Kaya doon ako naghinala na baka iisa lang sila. Kung iisa lang talaga sila, bakit kaya siya bumabalik-balik dito? Hindi kaya may ibang pangitain yun? Ano ka ba? Tinatakot mo naman ako eh. Huwag ka nga mag-isip ng ganyan. Ang mabuti pa, magpahinga ka muna rito. Magluluto na ako ng hapunan natin. Sige, mahal. Salamat. Pagsapit ng umaga, muling naunang bumangon si Fredo para maghanda ng agahan. Agad siyang nagtungo sa kusina
at inilapag sa mesa ang mga sangkap na lulutuin. Ngunit pagbukas niya sa isang istante, laking gulat niya nang biglang bumulaga ang berdeng insekto at lumipad sa mukha niya. Nagsisigaw siya at pinagsasampal ang sarili. Agad niyang kinuha ang insecticide at sinubukan itong bombahin. Ngunit mabilis nakalipad ang insekto palayo hanggang sa makalabas sa isang bukas na bintana sa kusina. Bagamat nakalabas ito, hindi naman siya naging panatag. Akala niya napatay na niya ang insektong yun. Ngunit buhay na naman pala ito. O baka marami pa mga ito sa bahay nila. Sa huli, nagpasya siyang ilihim muna ito sa asawa. Hindi na lang niya sinabi ang tungkol doon dahil ayaw niya itong mag-alala. Nang sumunod na araw, dinala muli ni Fredo ang babae sa doktor nito. Maging ang doktor, nagtataka na rin sa patuloy na paglaki ng sugat nito sa paa. At kahit anong ibigay nilang gamot dito, tila walang tumatalab. Tuwing susubukan namang isalang sa pagsusuri ang naturang sugat, palaging normal ang lumalabas sa mga resulta. Kaya hindi rin tuloy nila matukoy kung ano ito at kung paano ito gagamutin. Basta huwag kang panghihinaan ng loob, mahal. Gagawa ko ng paraan para mapagaling natin yan. Lagi ka lang magdadasal at siguro magsuot ka muna ng mga pajama at jacket, kahit yung manipis lang, para hindi ka makagat ulit. Ano nga kaya nangyayari sa akin, mahal? Parang hindi naman ako napapagaling ng doktor ko eh. Kung lumipat kaya tayo sa iba, yung mas magaling sana sa mga sugat gaya nito, baka sakaling may magawa pa sila. Mahal, may iba sana akong naiisip eh. Kaso hindi ako sigurado kung papayag ka. Bakit? Ano ba yun? Sa tingin ko lang hindi na doktor ang kailangan natin, kundi albularyo na. Ha? Ano? Albularyo? Ilang beses na ba tayo bumalik sa doktor mo? Pero wala naman silang magawa. At sa palagay ko ganoon din na mangyayari kung sa ibang doktor tayo lalapit. May hindi na talaga normal dyan sa sugat mo. At malakas din ang kutob ko na hindi rin normal yung mga insektong bumabalik-balik dito sa atin. Mabuti siguro kung albularyo naman ang tawagin natin. Wag! Wag, mahal, pakiusap! Wag albularyo! Bakit naman? Ikaw ba hindi ka rin ba nagtataka sa kalagayan mo? Hindi gumagaling yung sugat mo. Tapos pabalik-balik din ang mga insekto rito. Ayoko sanang sabihin sa'yo to pero nung isang araw lang, nakita ko may insekto uli na nagtatago rito. Kulay berde. Lumabas pa nga siya sa estante natin nung buksan ko. Talagang hindi normal lang pakiramdam ko ron sa Salome. Sa tingin ko, may kinalaman yung mga insektong yun sa sugat mo. Pero wag albularyo! Takot ako dun eh. Sige na, mahal, wag albularyo. Baka mamatay ako. Bakit ka naman matatakot? Manggagamot pa rin naman ang mga albularyo. Silang gumagamot sa mga karamdamang hindi nasakop ng mga doktor. Ayoko! Dahil sa albularyo na yan, namatay ang kapatid ko! Anong ibig mong sabihin? Mga bata pa kami noon. Isang araw, bigla na lang nagkasakit ang kapatid ko. Nagkaroon siya ng mga sintomas na hindi namin maipaliwanag. Dinala rin namin siya sa isang albularyo pero sa huli namatay pa rin siya. Kung kailan wala na siya, doon namin nalaman na rabies pala ang dahilan ng pagkamatay niya. May nakitang bakas ng kagat ng aso sa paa niya na akala namin noon simpleng sugat lang dahil ang sabi niya nadapa lang daw siya. Hindi siya nagsabi sa amin na aso pala ang dahilan ng sugat niyang yun. At noong dalhin namin siya sa albularyo, lalo lang lumala ang sugat niya. Kaya napaaga ang pagkamatay niya. Pero Salome, magkaiba naman kayo ng kondisyon. Yun kasing sa kapatid mo, hindi siya nagsabi na nakagat pala siya ng aso. Tapos hindi niyo rin dinala agad sa ospital. Sa albularyo niyo siya unang inilapit. Kaya natural hindi nakita ng mga doktor ang totoong kalagayan niya. Iba naman ang sayo eh. Kitang-kita natin kung anong klaseng insekto ang kumagat sayo. Nakailang balik na rin tayo sa ospital pero walang nangyari. Kaya imposibleng normal na sugat lang yan. Albularyo na talaga makakagamot dyan. Ayoko nga sabi. Paano kung mangyari din sa akin ang sinapit ng kapatid ko? Paano kung lumala rin ang lagay ko sa mga albularyo na yan? Salome, nakita naman natin ang nangyari. Kahit ikaw alam mong hindi normal na insektong kumagat sa'yo. Hanggang ngayon nga hindi natin malaman kung anong klaseng hayop yun eh. Makinig ka naman sa akin oh. Ayoko lang na may masamang mangyari sa'yo. Basta, hindi ako magpapaalbularyo. Ayoko! Kaya wag mo akong pilitin, Fredo. Mula nang mamatay ang kapatid ko sa albularyo, nangako ako sa sarili ko na hindi magtitiwala sa kahit sino man sa kanila. Kaya sana, respetuhin mo ang desisyon ko. Ayoko ng albularyo. Sa huli, hindi napilit ni Fredo ang asawa na magpagamot sa albularyo. Takot na takot pa rin ito sa trauma na dinulot ng nangyari sa kapatid nito.
na namatay sa kamay ng isang albularyo. Hindi naman niya ito masisisi kung bakit ito nag-iisip ng ganon. Pero hindi rin niya maintindihan kung bakit ayaw nitong paniwalaan na hindi na rin normal ang sugat na dumapo rito at walang doktor ang kayang gumamot nito. Inintindi na lang ni Fredo ang kagustuhan ng babae. Sa mga sumunod na linggo, patuloy silang kumonsulta sa mga doktor. Kahit wala namang nagbabago sa kalagayan ng asawa, patuloy pa rin sa paglala ang sugat nito at patuloy pa rin silang nakakakita ng berdeng insekto na naliligaw sa kanilang bahay. Isang araw, kausap ni Fredo sa telepono ang kaibigang si Danilo. Nasa Cebu ito ngayon, kaya naisipan niya itong tanungin tungkol sa kakaibang nangyayari sa kanilang tahanan. Pare, sa totoo lang, hindi ko rin alam eh. Ang hirap kasi hulaan ng sitwasyon nyo eh. Pero base sa mga sinabi mo, sa tingin ko, Black Lady nagpakita sa'yo. Kabaliktaran nyo ng White Lady. At kadalasan, yung mga Black Lady, mas mabagsik at mas mapanganib. Pero yung insekto naman na sinasabi mo, yun talagang hindi ko alam. May naisip ako pare. Ayoko lang muna sabihin sa asawa ko. Pero sa tingin mo, konektado silang dalawa? Hindi kaya may koneksyon sa isa't isa yung mga insekto na yun? Pati yung babaeng nakaitim? Malamang ganyan nga. Pero alam mo, para masagot ang katanungan mo, sa albularyo ka kumonsulta o kaya sa mga paranormal expert. Mas matutulungan ka nila dyan. Yan nga rin sana ang bahala ko eh. Kaso ayaw naman ni Salome. Takot na takot pa rin siya sa albularyo. Doon kasi namatay yung kapatid niya noon. Kaya hanggang ngayon may dala pa ring trauma sa kanya yun. Natatakot siya na baka lumala rin ang lagay niya kapag nagkamali ang albularyo sa panggagamot. Yun lang. Mahirap din kasing kalaban ng trauma eh. Siguro bigyan mo na lang siya ng sapat na oras at panahon para makapag-isip. Malay mo sa susunod, mapapayag mo na siya. Salamat pare. At pasensya na rin dahil naistorbo pa kita. Pagkatapos nilang mag-usap, muli niyang pinuntahan ang babae sa kwarto. Payapa ito nagpapahinga, kaya hindi na muna niya inistorbo. Napasandal na lang siya sa isang tabi habang nag-iisip. Gabi. Naalimpungatan si Fredo nang makaramdam ng pamimigat ng pantog. Kaya naman bumangon siya para umihi sa banyo. Pero bago siya lumabas, nilingon muna niya ang asawa. Nang makitang payapa at mahimbing ang tulog nito, doon pa lang siya lumabas at nagtungo sa banyo nila. Pagkatapos niyang umihi, agad din siyang naglakad pabalik sa kwarto. Ngunit, bago siya makapasok muli, may nahagip ang kanyang mata sa bandang kusina. Nakita niyang nakaiwang bukas ang bintana sa may lababo. Kaya naman dali-dali siyang nagtungo roon para isara yon. Baka pasukan na naman sila ng mga insekto dahil doon. Ngunit sa paglapit niya, isang babae ang tumambad sa kanyang paningin mula sa labas. Nakaitim ito mula ulo hanggang paa at may suot na belo sa muka. Hindi niya maaninag ang kaanyuan nito, pero nakita niya ang mga insektong lumilipad-lipad at umiikot-ikot sa ulo nito. Nanlaki ang mga mata ni Fredo sa sindak. Mabilis na dumagundong ang dibdib niya habang naninigas sa mga paa sa labis na takot. Hindi siya makagalaw. Parang nilalamon ng lupa ang kanyang buong katawan. At kung kailan nagawa na niyang umatras ng bahagya, doon biglang nagsara ang bintana na labis niyang kinagulat. Doon pa lang siya kumaripas ng takbo pabalik sa kwarto nila at muling pinagmasdan ng asawa niya. Mahimbing pa rin ang tulog nito. Muli siyang tumabi rito at nagbalot ng kumot. Noon lang siya nakaramdam ng ganon katinding kilabot. Dahil doon, hindi na siya nakatulog sa buong magdamag. Wala siyang ginawa kundi mag-isip. Hindi lang kasi basta babaeng nakaitim ang nakita niya. May isang bagay siyang naalala rito na ayaw lang muna niyang banggitin sa sariling isip. Nagising si Fredo dahil sa kalabit ng asawa niya. At pagmulat niya ng mga mata, nagulat siya nang masilayan ang tirik na araw sa bintana. Teka, umaga na pala. Wala pa ako naluluto. Pasensya na mahal sandali lang. Mahal, relax ka lang. Bakit parang namumutla ka kagigising mo lang? Pahinga ka na muna. Nakapagluto na ako. Ano? Ikaw na nagluto? Sorry talaga mahal. Napuyat kasi ako kagabi. Kaya napahaba yata yung tulog ko.
Ano ka ba? Kaya ko pa namang kumilos. Saka basic lang naman ang pagluluto sa akin eh. Wala kang dapat ipag-alala. Sa'yo ako mas nag-aalala ngayon. Ano ba kasi ang dahilan bakit ka napuyat kagabi? Sabay lang tayong natulog ah. Natigilan si Fredo. Napaisip siya kung sasabihin ba niya sa asawa ang nakita kagabi o wag na lang muna para hindi madagdagan ang stress nito. Isang hapon naman, naiwan mag-isa si Salome sa bahay. Saglit na pumunta sa bayan ng kanyang asawa para maghulog ng kanilang mga sulat. May mga inutos din siya rito sa palengke dahil nagboluntaryo siyang magluto para sa susunod na araw. Naalala niyang punasan ng mga napatuyong hugasin sa palanggana. Pagkatapos niyang itapon ng tubig doon sa lababo, wala sa loob na napasulyap siya sa kanyang paanan. Laking gulat niya na makakita ng berdeng insekto na papalapit sa paa niya. Sa sobrang gulat napasigaw siya at naibato sa kung saan ang palanggana. Agad siyang umatras at kinuhang insecticide spray sa isang tabi. Ngunit paglingon niya muli sa kinilalagyan ng insekto, wala na ito doon. Bagkus, nakita niyang bumukas ang maliit na pinto sa ilalim ng lababo at gumapang mula roon ng isang babaeng nakaitim. Natatakpan ng belo ang muka at nililiparan ng mga insekto sa ulo. Ilang sandali pa, unti-unting tumayo ang babae at habang ginagawa nito yon, bumabaluktot ang mga buto nito sa kamay at paa na parang puppet na pinapagalaw at pinapaangat. Hindi na kinaya ni Salome ang takot. Hawak niya ang tiyan, nagtatakbo siya palabas ng bahay. Dinig sa buong sulok ng paligid ang kanyang tinig. Nanginginig ang buong katawan niya habang mangiyak-ngiyak sa labas ng gate. Napasambit na lang siya ng panalangin habang binabalik-balikan ng sulyap ang harap ng bahay. Samantala, pauwi na si Fredo ng mga oras na yon. Naipadala na niya ang mga sobre na naglalaman ng sulat ni Salome, pati na rin ang ilang mga sangkap na pinabili nito sa kanya. Ngunit, nang makarating na siya sa lugar nila, laking gulat niya nang makita ang asawa sa labas ng gate nila. Nakaupo lang ito sa isang tabi habang nanginginig at umiiyak. Napatakbo siya rito at agad na kinalabit ang babae. Nagulat pa ito sa ginawa niya, pero tila agad ding nawala ang takot sa mukha nito nang masilayan na siya. Mahal! Ano nangyari sa'yo? Mahal, buti na lang dumating ka na. Napayakap ito ng mahigpit sa kanya. Ramdam pa niya ang pagtulo ng luha nito sa mga balikat niya. Pagpasok nila sa bahay, doon kinuwento ng babae ang buong pangyayari. Ano? Nakakita ka ng babaeng nakaitim? Oo, mahal. Lumabas siya sa ilalim ng lababo at bago siya nagpakita, una ko nakita yung berdeng insekto na sinasabi mo. Nandito silang dalawa. Tahan na. Wala na sila ngayon dito dahil narito na ako. Kaya huwag ka nang umiyak. Ha? Pagkatapos niyang pakalmahin ang babae, saglit siyang pumasok sa kwarto at sumandal sa isang tabi. Doon siya nag-isip. Base sa mga sinabi ng kanyang asawa, ganon din ang itsura ng babaeng nakaitim na nakita niya. Ibig sabihin, hindi lang siya ang nakakakita nito. Pati si Salome ay nakikita na rin ito. Lalo tuloy na dagdagan ng kaba sa dibdib niya. Parang may alam na siya sa mga nangyayari pero ayaw lang niyang isipin na tama nga ang hinala niya. Kung totoo man yun, kailangan may gawin siyang aksyon. Pagsapit ng gabi, nagkausap silang muli ng asawa habang magkatabi sa kama. Sinabi nila yun? Oo, mahal. Pati mga kamag-anak ko nagsabi sa akin na sa albularyo na raw tayo magpatingin para dito sa sugat ko. Kaso, ayoko talaga eh. Hindi rin nila ako mapipilit. Pero mahal, huwag ka sana magagalit ah. Sa tingin ko kasi, talagang kailangan na nating kumonsulta sa albularyo. Hindi lang para sa sugat mo, kundi para na rin dun sa babaeng nakita mo. Kasi ang totoo niyan, pati ako, nakita ko rin yun nung isang gabi. Ako ang unang nakakita sa kanya. Ano? Nakita mo rin pala? Oo, Salome. Nauna ko siyang nakita. At kung totoo nga ang hinala ko na iisang babae lang nagpapakita sa atin, kailangan talaga natin ng tulong ng albularyo. Dahil sila na lang ang makakatulong sa atin sa sitwasyong to. Kaya sana huwag ka nang matakot. Alam ko mahirap to para sa'yo. Pero kung gusto mo mailigtas ang sarili mo, pati na rin ang anak natin, sana pagbigyan mo na ako. Humingi na tayo ng tulong sa albularyo.
Hindi ko alam, Fredo. Hindi ko alam kung kakayanin ko na. Ang laki pa rin ng epekto sa akin na nangyari sa kapatid ko dahil sa isang albularyo. Ang haba ng napag-usapan nila. Pero sa huli, hindi pa rin talaga pumayag ang babae. Isang hapon, habang naglilinis siya ng kanilang bentilador, biglang nagsisigaw ang asawa niya sa loob ng banyo. Dali-dali niya itong pinuntahan at kinatok. Pagkabukas ng babae sa pinto, agad itong lumapit sa kanya at mangiyak-ngiyak na pinakita ang inidoro. Nagulat siya nang makitang may halong mga berdeng insekto ang dumi nito. Nakabaon pa ang kalahati ng katawan ng mga yon sa mismong dumi. Ngunit halatang buhay pa ang mga ito at gumagalaw-galaw ang mga galamay. Napayakap siya ng mahigpit sa babae at hinalikan ito sa noo. Paulit-ulit niyang sinabi rito na huwag itong mag-alala dahil nandito lamang siya. Hindi na niya alam kung paano papakakalmahin ang babae dahil maging siya parang madudurog na rin sa kakaisip kung ano ang dapat gawin. Hindi ron nagtapos ang lahat. Dahil lang sumunod na araw, habang nasa sala, bigla na lang nagsuka si Salome. Kitang-kita niya kung paano bumuhos ang suka nito na may kasamang mga insekto. May insekto na kulay berde rin, gaya ng nakita nila sa dumi nito. Pati si Salome, natakot at napasigaw nang makita ang sarili nitong suka. Muli niya itong niyakap at hinagod sa likod. Hinayaan niyang umiyak ito sa kanyang balikat. Pati siya ay parang maiiyak na rin. Dahil dun, muli niyang kinausap ang babae tungkol sa albularyo. Pinilit niya itong muli na magpatingin na ron dahil kahit anong gawin nila, wala na talagang magagawa ang mga doktor dito. Sa huli, pagkatapos ng ilang oras na pag-iisip, nakumbinsi rin niya sa wakas ang asawa. Pumayag na ito na lumapit sila sa albularyo. Siya naman ang napaiyak sa sobrang tuwa at yumakap muli ng mahigpit kay Salome. "Huwag ka mag-alala, mahal. Ipinapangako ko sa iyo, walang mangyayaring masama kapag nagpatingin tayo sa albularyo. Hindi ka matutulad sa kapatid mo, kaya sana magtiwala ka na sa akin at huwag ka nang matakot." Kaya naman kinabukasan din, nagtungo sila sa probinsya ng Pampanga. May kakilala siyang mahusay na albularyo roon na maraming kaalaman, hindi lang sa mga sakit, pati na rin sa iba't ibang nilalang na hindi nakikita ng tao. Mang Lario ang pangalan nito. Isa ito sa mga malapit na kamag-anak ng kanyang pamilya. Nung bata pa siya, madalas tong dumalaw sa kanila at nagbibigay ng iba't ibang langis sa kanyang ina. Ang iba'y nagpapagaling daw ng mga sakit. Ang iba naman, proteksyon daw laban sa mga engkanto at ligaw na espiritu. Pagkarating nila sa harap ng bahay nito, agad silang sinalubong ng apo nitong binatilyo. Maya-maya, lumabas na rin ang matanda at ito mismo ang nagpapasok sa kanila. Pagkatapos nilang magkausap at magkamustahan, doon na niya kinuwento sa matanda ang lahat ng nangyayari sa bahay nila. Sa harap ng bilog na lamesa sila nag-uusap-usap habang napapaligiran ng mga kandila. "Fredo, nabarang ang asawa mo. Isang mambabarang ang may kagagawan nito." Mambabarang po? Ano po? Nabarang ako? "Lahat ng nangyayari sa iyo ay senyales ng isang makapangyarihang bersyon ng barang. May ibang mambabarang na gumagamit ng litrato at buhok ng tao. Pero meron ding iba na ginagamit mismo ang mga alaga nilang insekto para magmasid sa isang tao at alamin ang lahat ng mga kakilala o kamag-anak nito. Sa paraang yun sila namimili ng kanilang bibiktimahin." Bakit naman po kaya yung asawa ko pang napiling barangin? Saan po kaya galing yung mambabarang na gumawa nito sa kanya? "Iha, meron ka bang kaaway? May mga natatandaan ka bang nakasamaan mo ng loob noon? Baka isa sa kanila ang gumawa sa iyo nito." Mang Lario, mabait na tao po ang asawa ko. Wala po siyang kaaway. Tiwala po ako doon. Ikaw ba, Fredo? May naalala ka bang nakaaway mo noon na pwedeng gumawa nito? Alam mo kasi, pwede ring ikaw talaga ang kilala ng mambabarang, pero pinili lang niyang asawa mo ang parusahan para mas lalo kang masaktan.
Wala po! Wala po, Mang Lario! Wala po! Kung gayon, isa sa mga kamag-anak nyo ang nakakilala sa mambabarang na yon. Maaaring nakaaway nila ang mambabarang na ito at baka ang asawa mo ang napiling patawan ng parusa. Hindi dadapo sa kanyang barang kung wala itong kakilala sa inyong mga malalapit na kamag-anak. Pero Mang Lario, di ba kanina nabanggit ko sa inyo na may babaeng nakaitim ding nagpapakita sa amin? May alam ba kayo kung sino yon? Yun na mismo ang mambabarang na gumagawa nito sa asawa mo, Fredo. Ha? Ano po? Hindi lang puro pagpapataw ng sakit at sumpa ang kakayahan ng mga mababarang. May iba sa kanila, lalo na yung mga mas nakakataas, may kakayahan ding gumawa ng mga ilusyon at ipakita ang sarili nila sa mga biktima. Base sa kaso nyo, ipinapakita mismo ng mambabarang ang kanyang sarili sa inyo gamit ang ilusyong yon. Alam mo kung bakit ko ito nasabi? Dahil sa inyo na rin ang galing na may nakikita kayong mga insekto na lumilipad sa ulo niya. Yun ang isa sa mga palatandaan ng mambabarang na yun mismo ang nagpapakita sa inyo. May paraan po ba para makilala namin siya? Kinuha ni Mang Lario ang isang kandilang nakadikit sa lamesa. Pagkatapos pinatak nito yon sa maliit na mangkok na may tubig sa gitna ng lamesa. Maya-maya, unti-unting bumuo ng kakaibang anyo ang patak ng kandila. Nakikita niyo ito? Malabo at hindi maintindihan ang muka na lumitaw. Ibig sabihin, lubhang makapangyarihan ang mambabarang na ito. Kaya niyang itago ang kanyang sarili maging sa mata naming mga albularyo at antingero. Ang tanging solusyon lang dito, kailangan niyong mahanap kung sinong mambabarang ang gumagawa nito. Kung sakaling mahanap man po namin siya, ano naman po ang dapat naming gawin? Kailangan niyong malaman kung ano ang dahilan niya kaya niya ito ginagawa. Kapag nalaman na natin ang tunay na dahilan ng mambabarang, doon lang ako makakaisip ng tamang paraan ng panggagamot sa iyong asawa. Kapag nalaman nating sinadya talaga itong gawin ng mambabarang, kahit wala kayong kasalanan sa kanya, mas madali kong magagamot ito. Pero kapag naman kayo o ang mga kamag-anak nyo palang may kasalanan sa kanya at naghihiganti lang siya, wala na akong magagawa roon. Ang magiging solusyon lang doon, kailangan nyong makumbinsi ang mambabarang na bawiin ang sumpa nito. Yun lang ang tanging paraan. Mahal, mukhang kailangan nating magtanong-tanong sa mga kamag-anak natin. Baka isa sa kanila ang nakakakilala sa mambabarang na tinutukoy ni Mang Lario. Subalit, hindi na nakasagot dito si Fredo. Sobra-sobrang kaba na ang umaapaw sa dibdib niya. Parang hindi na niya kaya. Kaya pagkatapos nilang kausapin ng albularyo, agad din siya nagpaalam dito at umalis na sila. Habang nasa biyahe pa uwi, hindi mawala sa isip niya ang mga natuklasan. Sa katunayan kasi, kilala niya ang mambabarang na gumagawa nito kay Salome. Nung una itong magpakita sa kanya, nakilala niya na agad ito base lamang sa hulma ng katawan. Yun ang isa sa mga bagay na ayaw niyang aminin sa sarili niya, pati na rin sa asawa niya. Dahil malaking gulo kapag nalaman ito ni Salome. Wala itong kaalam-alam na bago pa man sila nagkakilala, may isang babae pa siyang nakasama nun. Salvina ang pangalan nito at nagmula ito sa lahi ng mga mambabarang. Matagal na niyang alam ang tungkol sa pagkatao nito pero hinayaan lang niya dahil mahal na mahal pa nila noon ng isa't isa. Subalit, nang makilala niya si Salome, nagbago ang lahat sa kanya at napagtanto niya na magiging malaking problema kung ipagpapatuloy pa niyang relasyon sa mambabarang na si Salvina. Kaya iniwanan niya ito at lumuwas siya noon ng Maynila para tuluyan ng mapalapit kay Salome. At dahil umalis siya ng walang paalam, siguradong malaki ang galit sa kanya ni Salvina. Napakalaki. Hindi nga niya alam kung anong kalalabasan kapag nagkita muli sila. Ayaw na sana niya itong makitang muli, pero kailangan niya itong puntahan dahil ayaw na rin mismo sa albularyo. Ito lamang ang makakabawi sa sumpa nito dahil siya
ang may kasalanan dito. Kaya naman ang sumunod na araw, pinuntahan niya ang probinsya ni Salvina. Nagpaalam na lang siya sa asawa na may pupuntahan lang na kaibigan sa malayong lugar. Gaya ng inaasahan niya, galit na galit si Salvina nang makita siyang muli. 3 beses siya nitong sinampal at humagulgol muli ito ng iyak. Nakita rin niya sa paligid ng maliit nitong bahay ang lahat ng mga kagamitan sa pambabarang. Hayop ka! Bakit ka pa nagbalik dito? Salvina, alam mo ang dahilan. Alam kong ikaw nag-utos ng insekto para hagatin at barangin ang asawa ko. Nagmamakaawa ako. Itigil mo na to. Maawa ka naman sa kanya. Walang kasalanan sa iyong asawa ko. Ako na lang ang parusahan mo. Yan ang dahilan kaya hindi ikaw ang pinarusahan ko. Gusto ko ikaw ang mas masaktan at lamunin ng depresyon. Pero hindi tama to, Salvina. Mas lalong hindi tama ang ginawa mong pangiiwan sa akin. Hindi lang iisang tao ang iniwan mo, Fredo. Pati na rin ang anak natin. Anong ibig mong sabihin? Nabuntis din ako noon, Fredo. Nagbunga yung isang gabi ng pagtatalik natin. Sasabihin ko sana sa'yo pero bigla mo naman akong iniwan. Mag-isa ko tuloy pinalaki ang anak ko. Tinanggihan mo siya ng pagkakataong makaranas ng buong pamilya dahil sa ginawa mo. Nagulat siya sa ibinunyag ng babae. Itinuro din nito ang kinalalagyan ng kanilang anak. Nakita niya tong nakahiga sa isang banig at mahimbing ang tulog. 2 taong gulang na ito. Hindi siya makapaniwala. Labi siyang nagulat at naniga sa kinatatayuan. Hindi niya magawang lapitan ng bata dahil labi siyang nasasaktan at nakokonsensya. Hanggang sa hindi na rin niya napigilang humagulgol. Sa kalagitnaan ng kanilang iyakan ni Salvina, muli siya nitong kinausap at tinaboy. Sinubukan pa niya itong pakalmahin at pakiusapan. Halos lumuhod na siya sa harapan nito, ngunit masyado nang tumigas ang puso ng babae. Parang awa mo na, Salvina. Nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag ang asawa ko. Wala siyang kasalanan dito. Ako ang may sala sa'yo. Kung gusto mong mawala ang sumpa sa asawa mo, isang bagay lang ang hihilingin ko. Gusto kong magsama tayong muli at iwanan mo siya. Pero, paano anak namin, Salvina? Pasensya na pero hindi ko rin magagawa yan. Kung gayon, wala nang saysay ang pag-uusap na ito. Makakaalis ka na, Fredo. Umalis ka na ngayon sa harapan ko kung ayaw mong dagdagan ko ang sumpa ng asawa mo. Alis na! Labis na nanlumo si Fredo. Sa huli, nabigo siyang kumbinsihin ng babae, kaya umuwi siyang luhaan. Habang natutulog nga sila ni Salome, panay ang iyak niya ng tahimik habang nakatalikod dito. Nahihiya na rin siyang bumalik sa albularyo dahil hindi niya kayang aminin dito na siya rin ang may kasalanan. Isa pa, malinaw rin naman ang sinabi nito na kapag siyang may sala sa mambabarang, kailangan niya itong makumbinsi na bawiin ang sumpa. Ngunit base sa naging pag-uusap nila ni Salvina, malabong mangyari pa yon. Kaya wala na rin siyang magagawa kundi magdasal na lang. Mula noon, araw-araw siya nagpunta sa simbahan kahit walang misa. Mag-isa siyang lumuhod, nagdasal at umiyak na sana mawala ng sumpa sa katawan ng asawa niya. Yun na lang ang naisip niyang paraan para tulungang gumaling ang babae. Dahil malabo na talagang bawiin pa ni Salvina ang sumpa nito. Sa mga buwan na nagdaan, unti-unting umayos ang kalagayan ni Salome. Gumaling na rin ang sugat niya sa paa. Kaya naman muling natuwa si Fredo. Akala niya tapos na ang problema. Ngunit isang araw, bigla na lang silang nakatanggap ng sunod-sunod na tawag sa telepono. Galing mismo sa mga magulang nila. Ayon sa mga ito, meron daw nagpadala ng sulat sa kanila galing sa isang babae na nagngangalang Salvina. Sinabi ng babae sa sulat na nagkarelasyon daw sila at nagkaanak din. Sila raw ang unang nagkakilala bago si Salome. Meron pa daw itong pinadalang litrato ng mismong anak nila. Pinadala sa kanila ang sulat na yon. At nang matanggap na niya ito, si Salome mismo ang kumuha
para makumpirma kung may katotohanan nga. Pati ito'y nagulat sa mga natuklasan, lalo na nang makita ang litrato. Sunod-sunod ang mga tanong nito sa kanya pero wala siyang maisagot dahil bigla siyang nablangko at hindi na alam kung ano ang gagawin. Dumating na ang kinatatakutan niya. Ang malaman ng kanyang asawa ang tungkol sa masaklap niyang nakaraan. At base sa tono ng pananalita nito, tila hindi niya tanggap yun. Naiyak si Salome matapos malamang nagkaanak na pala siya sa una niyang babae at 2 taong gulang na ito. Samantalang ang anak nila nasa loob pa lang ng kanyang tiyan. Kung ano-anong mga salita ang lumabas sa bibig ng babae, galit na galit ito sa kanya. Mabuti na lang talaga at wala silang mga kapitbahay, kaya walang makakarinig sa mga masasakit na salitang sinabi nito sa kanya. Sa paglipas ng mga buwan, naging malamig ang relasyon nila sa isa't isa. Kinakausap nga siya ng babae pero padabog naman, at matitipid na salita lang din ang pinakakawalan nito. Ramdam niyang galit pa rin ito, pero patuloy niya itong sinuyo at hindi siya sumuko. At nang dumating na ang araw ng panganganak nito, umapaw ang pagkasabik niya. Umaasa siya na kapag nasilayan na ni Salome ang anak nila, ay lalambot na ang puso nito sa kanya. Ngunit, nagulat siya sa binalita ng doktor pagkatapos ng panganganak. Sinamahan pa siya nito sa loob at pinakita ang sanggol. Gulat na gulat siya sa nasilayan. Patay na ang bata nang ito'y ilabas. Ang mas masaklap pa, bulok-bulok na ang katawan nito at may nakita pa raw na mga patay na insekto sa loob. Si Salome naman, iyak pa rin ang iyak sa kinahihigaan nito. Hindi nito matanggap na gano'n ang sinapit ng kauna-unahan nilang supling. Dahil sa nangyari, lalong tumindi ang galit ng babae sa kanya. Kaya naman nakipaghiwalay na ito at tinaboy siya. Ilang beses niya tong sinubukang kausapin at suyuin pero nabigo siya. Malaki rin ang naging galit sa kanya ng mga magulang nila. Lahat sila. Siya ang sinisisi at sobrang sama ng tingin sa kanya. Wala siyang naging kakampi. Kaya naman sa huli, pumayag na lang siya sa gusto ng babae na maghiwalay sila. Pagkatapos maproseso ang kanilang annulment, pinakawalan na nga niya ito at nagpakalayo-layo na rin siya. Kahit masakit, binitiwan na lang din niya ang babae kung ito lang din na makakapagpahilom sa matinding sugat na nagawa niya rito. Pero kahit iniwan na niya si Salome, hindi pa rin siya nagbalik kay Salvina. Pagkus, namasukan siya sa isang simbahan at naglingkod doon. Sa ganung paraan na lang niya nilabanan ng matinding lungkot at konsensyang umaalipin sa kanya. Makalipas ang ilang dekada, malaki na ang pinagbago ng buhay ni Fredo. Hindi na siya nakapag-asawa dahil isa na siyang pari. Sa halip na mag-asawa pa muli, naisipan niya magpari na lang sa pagbabakasakaling doon niya mabayaran ang lahat ng kanyang kasalanan. At kahit matagal na panahon na rin ang lumipas, lagi pa rin niyang ipinagdarasal si Salome na sana patuloy itong maging masaya at masagana sa buhay.